Yan ang dahilan kung bakit nandito si Ka Eric. Ang mga hari-harian at mga alipores ngayon na ginagamit ni Marcos at ni Romualdez para magpasabog ng kaguluhan ay mga aktibong kasapi at pinuno ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Itatawag ko sa inyong live. Number 1, nakasabwat nila ngayon na pinupunduhan at kanilang ginagamit bilang attack dog laban sa mga Duterte brand of leadership at laban sa interes ng mamamayang Pilipino ay ang mga urban communist terrorist operative ng CPP, NPA, NDF. Number 1. Attention po mga kababayan. Number 1, si Franz Castro, convicted criminal sa kasong child abuse. Kailangan ikulong po ito si Franz Castro. Maraming salamat sa inyong pag-sustain na ito. Si Franz Castro ay hindi ordinaryong tao. Ito ay komunistang terorista na convicted criminal. Wala siyang karapatan na magpakulong sa isang mamamayang Pilipino, lalo na ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So mga kababayan, si Franz Castro ay isang alipores ng mga demonyong tagapagwasak ng ating bayan, ang Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF. So dapat lamang palayasin ito sa Kongreso, ang convicted criminal. Ang kriminal, convicted na, hindi nahuhuli, hindi nakukulong. Pero ang inosenteng mga tao, kagaya ni Ka Eric, ni Ma'am Lorraine Badoy, ni Atty. Lopez, at iba't pang mga resource persons, ay kaagad ipinapakulong ng mga balasubas at tarantadong mga alipores ni Martin Romualdez. Number 2, na alipores ng CPP, NPA, NDF, at kasabwat nila doon sa nagtatanong ngayon ni Marcos at ni Romualdez upang guluhin ang ating bansa ay walang iba kundi ang Kabataan Party na si Raul Manuel. Yan ay recruiter ng NPA. Si Franz Castro ay recruiter ng kabataan at mga guro. At ito ay kinonvict ng Regional Trial Court sa Tagum, Regional Trial Court sa Davao del Norte. So si Raul Manuel ng Kabataan Party ay CPP, NPA, NDF operative din sa loob ng Kongreso. Number 3, si Arlene Rosas ng Gabriela NPA Lover Party List. Ang mga taong ito, si Rosas, si Raul Manuel, si Franz Castro, ay mga die-hard, full-blooded communist terrorist na mga infiltrators ng gobyerno. Hindi natatakot si Ka Eric na sila ay ibulgar at ihayag sa mamamayang Pilipino sapagkat sobra-sobra na ang ginagawang pangungunsinti, pakikipagsapwatan at paggamit sa mga teroristang komunistang may mga kasalanan at utang na dugo sa mamamayan. At sila ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang ating bayan for the last 55 years. Sa ngayon, ginagamit sila para atakihin, insultuhin at durugin ang mga integridad ng mga taong naglingkod ng maayos sa ating bayan, kagaya ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So sa tanong kung totoo ba't buhay na buhay ang pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF sa ilalim ng Marcos Romualdez. Bakit Marcos Romualdez? Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez. Yan ang primary sindikato. Number 1 syndicate yun. Ang second layer ng mga sindikato, itong mga CPP, NPA, NDF, at mga grupo nila Trillanes at nila Hontiveros. Hindi ba at sir, mga Dilawan. Piato sir ang sindikato? Malinaw po mga kababayan na ito ay isang malaking conspiracy. Ito po ang ibig sabihin ni Tatay Digong Duterte kagabi. That we have now a fractured government. Saan ka nakakita ang mga mamamatay tao, ang mga nagre-recruit na gawing mga terorista at komunista ang kabataan at mamamayang Pilipino ang nangaambush ng pulis at sundalo at mga nagnanakaw, nanununog ng bobomba. Ang mga komunistang terorista ay kasabwat ngayon ng gobyerno para lamang manatili sa poder si Marcos at si Romualdez. Kalukuhan. So ito dapat ay ibunyag, ito dapat ay panindigan natin kung bakit tayo nagtitipon-tipon dito sa area ng EDSA Shrine sa EDSA.
Kapaloob, sir, kamanungan po. Sir, ngayon ang pinapakpakan po nila ay confidential fund ng ating Vice Presidente. Karapat-dapat po ba na imbestigahan din po, ka-Eric, ang lahat po na ahensya ng gobyerno na mayroon pong confidential fund. Lalong-lalo na po itong si Marcos Jr. para mabunyag kung saan niya po ginagamit ang kanyang confidential fund. Maraming salamat. Dapat, pero mag-ingat. Ulitin kong sagot ko ha. Magandang araw kay former Undersecretary Ben Ranque, dito ka sa tabi ko, Yusek Ben. No? At tutulungan niya rin ako sa pagsasagot. Si Yusek Ben Ranque ay kasama ko po sa Marcos, Alis Dyan, Coalition at sa mamamayan ayaw sa droga at digmaan. So maya-maya, ulitin ko lang ang tanong na ni brother, nararapat ba na busisiin ang lahat ng confidential fund mula sa Pangulo ng Bansa hanggang pababa? Ang sagot ko dyan ay dapat, ngunit mag-ingat. Bakit dapat at mag-ingat? I-qualify ko. Dapat, sapagkat yan ay pera ng mamamayan. Pero mag-ingat sapagkat ang confidential fund ay pwede pong magkaroon ng bangungot o nightmare sa national security. Kasi ang mga asset at informante ng gobyerno laban sa droga, sa mga sindikato, sa kriminal, sa mga terorista ay pwede pong maibunyag kapag hindi tayo mag-ingat. Kaya ang panawagan na all confidential fund and intelligence fund must be audited and must be declared in public transparent information. Ang sagot ko, dapat pero mag-ingat. Okay, klaro tayo ha. Mag-ingat. Kasi patibong ito ng CPP, NPA, NDF. Kapag nalaman nila sino mga informante na nagbibigay impormasyon kung saan nagtatago ang mga armas, mga bomba nila, saan sila nagsa-safe house, uubusin nila kami sa pagpapay isa-isa. So ano ang proteksyon namin? Ayan ang ibig kong sabihin. Dapat maging transparent on unlimited factual basis of audit that is related to confidential fund category. Pero mag-ingat. Kasi patibong ito. Nasa loob yung iba. Na ang mga informante na nagtuturo kung saan itinatago ni Franz Castro ang kanyang punto para gamitin sa pagbili ng mga armas ng NPA at bomba ng NPA. Ay, yan po ang delikado dyan. Anong sagot ulit ni Ka Eric? All public funds that include public scrutiny of confidential and intelligence fund must be open to public information on a limited and cautious basis. Limitado pero maingat na pamamaraan na hindi tayo padaskol-daskol na mapatibong tayo at mapasubo na mabulgar ang mga national state security secrets. Malinaw tayo dyan. Pero kung mayroong unahin na dapat managot sa confidential fund, walang iba kundi si Mr. Marcos. For the last 2 years na naupo si Mr. Marcos, I declare mahigit 5 billion taon-taon ang kanyang confidential fund. Walang reporting ito. Bakit exempted siya? Samantalang si Inday Sara lang ang pinupusa nila. Bakit si Martin Romualdez hindi niya ibulgar saan ginamit ang bilyon-bilyon na travel fund? Ang travel fund ay hindi confidential fund. But are they reporting kung saan sila naglalakwat siya at nagliliwaliw? They are not. Number 2, ang confidential fund na mga Senate President ni Martin Romualdez at iba pang sangay ng gobyerno, bubusisiin din natin, including ang National Intelligence Coordinating Agency, ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ang National Security Council. Anong resulta niyan? Ang resulta niyan ay parang chop suey na gobyerno tayo. Walang alam ito si Marcos tungkol sa tamang proseso kung paano ang mga audit at authority, kung paano pinapangalagaan ang confidential fund. Sabi niya, sagutin lang daw kung paano ginastos ang pondo. Sagutin mo muna kung saan mo din dinala ang mahigit 5 billion na confidential fund mo every year. For 2 years, that's 2 billion. Asero, 10 billion every year. Pangalawa, bago ang lahat, bago tayo mapunta sa confidential fund, sagutin mo na ni Mr. Marcos nasaan ang kanyang resulta ng pinaka-latest na hair follicle drug test results. At wag siya pumalag muna kasi hindi maniniwala ang taong bayan. Papalag ka lang kung totoong ikaw ay malinis. Sagutin mo ang pinawagan ni Pangulong Duterte that the armed forces of the Philippines must review. Are they still supporting the chain of command with the commander-in-chief now being mired in the scandal
of drug abuse? That is a question now. Ang word na ni Pangulong Duterte, addict. We have an addict president. At hanggang ngayon, addict siya. That is coming from not just an ordinary person. Rodrigo Duterte yon. Ngayon, ang tanong na yon ay ibinabato sa taong bayan at ibinabato rin sa Armed Forces of the Philippines. Are you not willing to tell the Commander-in-Chief to undergo hair follicle drug testing, scientific DNA type na magdetermine kung siya ay lulong o hindi sa bawal na gamot? That is very in front of the public. Ako, nag-undergo ako ng result, bukas makukuha ko na. Kami ni Ma'am Badoy at nila Atty. Busantog sa Ipanaw Sambayanan. Why can't the President do this? Yes. He needs to set the model kung ginagawa nila ang demand kay Sara Duterte to be transparent and to be open in all accounting ng kanyang confidential fund, then be it also applied to the President. Correct. Pero mag-ingat sa mga actual security and intelligence agencies kasi baka mapahamak tayo. No one above the law. Kaya Eric, may follow up ako dyan. Yung kasi yung sinabi kagabi ni PRRD tungkol dyan, tanong niya, PNP hanggang kailan kayo magsusuporta sa adik na presidente? That is a very serious and very hard and difficult to answer question. Only the armed forces of the Philippines can answer that. Pag nanawagan tayo dito na sila ay lumabas at mag-rally at mag-withdraw ng kanilang support from the Commander-in-Chief, pwede po tayong kasuhan ng inciting to sedition. Yun ang inaantay nila na gawin natin. Kaya ang sagot ko sa tanong ni Brother BMR at ng kababayan natin, let the armed forces of the Philippines live and decide by their own conscience. Let them decide by the conscience. The people are now aware. Sige. At para hindi masyadong mainit, and then I will give also the chance kay Yusek Ben Ranque to speak. At adjust lang muna mga kababayan dahil kayo ay mga mojo, mobile journalists. DMR, awak mo na. Yes, May magsasalita pa. Uy, marami pala din dito sa kabila. Dami doon sa kabila, ayun no. Meron din dito, ayan, puno-puno yung simbahan. Dito pa. Oh, ayan. Ito, ang dami na rin pala dito, kabayan. So mamaya-maya, pag nagsama-sama na ho ito, sigurado ho, napakarami ho nito, kabayan. Ayun po, dito tayo. Watak-watak lang muna ngayon, iba-iba ang location. Pero mamaya-maya ho. Kabayan ho. Oh. Andun sa kabila, ayun oh, puno na doon. Dalawa kami ni Yusek Ben mo nang sasagot para makakuha ko ng hangin. Medyo nawawala ng hangin si Eric, damatans na. Sige, pahiram ng microphone mo, Brother BMR. So again, mga kababayan, ang tanong kanina before we transferred location, dahil medyo mataas na po ang init, mag-aalas 11 na ng umaga, at dumadami patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito sa EDSA Shrine, sa EDSA Monument, dito sa area ng Ortigas. Ang tanong, will the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police respond sa panawagan ni Pangulong Duterte na maninindigan ba sila o hindi para sitahin at singilin ang Commander-in-Chief kung totoo o hindi na siya ay lulong sa droga, sapagkat yan ay very basic question. When the Commander-in-Chief that is in charge to command the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, and all security agencies of government, when the President as Commander-in-Chief does not have the mental state and mental capability to make decisions, napakadelikado po para sa ating armed forces of the Philippines at sa Philippine National Police na sumunod sa isang presidente na walang, kung sa mga Bisaya pa, way klaro kayo ni. Way patutunguhan. Way klaro gid. Because wala lang siyang integridad, hindi lang walang integridad. Walang healthy state of mind and mental faculties to be able to process serious and critical decision making. Sapagkat ano ma-expect mo sa isang taong addict? Ang taong addict, pati ang mga baboy at kambing ay kaya niyang i-rape. Dahil ang tingin niya ay bold star na nakikita niya sa kanyang panaginip at bangungot. So if that is the case of all drug addict or drug dependent and drug abusers, what makes the President become exempted for that kind of doubt that is now being posed by the former President Duterte
before the public mind and before the conscience of the armed forces of the Philippines. I'll give the time to respond from Yusek Ben Ranki kasi maganda rin ang kanyang paliwanag, former Undersecretary sa Department of Energy at ngayon ay kasama ko bilang overall coordinator for Marcos Alis Jan at mamamayan ayaw sa droga at digmaan. Pasagutin ko na si Yusek Ben. Sir, pwede ba kunan natin muna si Sir na nanonood? Kanya ko pining statement. Sige, go. Unang-una, Pining statement. manawagan tayo sa pamunuan ng Inside Shrine dito po. Kasi kailangan buksan at hindi bakuran yung revolto doon, di ba nakapaligid. Gusto ng mga tao doon sila magtipon-tipon kasi maluwag din, no? Yes. Manawagan tayo. Ito po, ang simbolo, ang shrine, Inside Shrine po, ay simbolo ng kapayapaan at kalayaan ng taong bayan. Diyan yun po nagsisimula bakit nandyan yung shrine natin. Kasi sa ITSA 1, ITSA 2, ITSA 3, nagkaroon ng pagtitipon dito at dapat i-allow tayo na gamitin natin yan. Dahil ito naman po ay malinaw at may payapa na pagtitipon sa taong bayan sa buong bansa na nandito sa Metro Manila at sa Luzon. Diba? So ngayon, sasabihin ko, demokrasya, hindi diktadorya. Correct. Demokrasya, hindi komunista. Correct. Rule of law, hindi kangaroo court sa Correct. Kongreso. Yun ang sigaw ng taong bayan. Ang taong bayan po, ang nangangailangan ng pagbabago, hindi ang mga politiko. Correct. Tayo po ang taong bayan. Ang nangyari sa atin, we are robbed of our freedom to live happily. Yung mapayapa, inagawan tayo ng ating kalayaan na mamumuhay ng isang disenteng trabaho, ng isang disenteng bahay, ng isang disenteng pagkain dahil ninakaw ng mga walang hiyang buhaya na mga politiko sa ating bansa na namuno ngayon sa pamumuno ng isang bangag. Hindi ko lang ngayon tawagin bangag, kundi baliw na isang pangulo. Nababaliw. So anong asahan natin mga kababayan, mga taong bayan sa Pilipinas? Anong asahan natin sa isang baliw na pangulo? Hindi na nga marunong magsalita. Ngayon alam ko, nag-struggle siya sa kanyang buhay dahil naghihingalo na siya. Wala nga siya dito ngayon eh. Sana hindi na siya bumalik. Sana hindi na bumalik si BBM upang mapayapa ang taong bayan at mamumuhay tayo ng payapa. At hilingin natin sa ating mga leader, kung meron man tayong darating na mga leader, na sana po ang kapayapaan, ang kalusugan, ang marangyang pamumuhay ng taong bayan ang kanyang gagawin. Kaya nga tayo magtitipon-tipon dahil puno na tayo sa mga salop. Puno na ang salop. Tama na. Sobra na. Kaya nga, ngayon pararating pa ang maraming mga kababayan nating Pilipino upang makiisa sa atin. Kaya tayo nanawagan dito na sana po ay i-open na itong Inside Shrine dahil magdasal tayo ngayong alas 12. Sana po, huwag nila tayong kitilin ng ating kalayaan. Dahil po ang IDSA ay simbolo ng kalayaan. So yun ang hiling natin sa mga namumunuan ngayon. Alam nyo, hindi na natin patagalin pa. Kasi ang kanilang pamumuno, si Presidente Marcos hanggang 2028 pa. Pero hindi na natin matiis ang kanyang klaseng governance. Dahil baliw nga. Baliw. Sasabihin ngayon, iba na mamaya, iba bukas. Hindi. He has an unstable mind. So, kailangan ba natin ipagpatuloy ang tao yan? Alisin na natin yan. Marcos, alis dyan! Hindi ka na namin kailangan dahil salot ka na ng bayan. Marami nang nagdusa sa iyong pamumuno. Kami ang taong bayan. Kami ang boses ninyo. Kami ang boseng ninyo. Hindi kayo. Nandyan kayo
sa pwesto ninyo dahil nilagay namin kayo. Pero kung hindi kayo titino, ang mga taong bayan din ang maghila sa inyo pababa at alisin kayo dahil hindi kayo magandang Pangulo. Baliw kayo na Pangulo. You have to answer all your wrongdoings to the Filipino people. That's why we will hold you accountable of the billions of pesos na sana ibigay sa mga maralita, sa mga walang pagkain. Yung binigay ninyo ngayon, puro ayuda. Parang pinaluhod ninyo ang taong bayan na siyang nagbibigay sa inyo ng sahod. Sinasahuran lang namin kayo, mga politiko. Sinasahuran lang namin kayo. Kami ang naglagay sa inyo. Pero bakit? Maliban sa sahod nyo, ninakaw ninyo ang pera namin. Hindi niyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Bakit ninyo ninakaw? Puno na ang aming pasensya. Tama na. Sobra na. Taong bayan ang naglagay sa iyo. Taong bayan din ang maghila palabas sa iyo. Yan sa pwesto niyo. Pag lalabas kayo, lalabas din yung mga gagong politikong nakapila sa iyo na wala lang hiningi kundi pera ng taong bayan. Pero Marcos, alam namin ang iyong kasalanan. Bakit? Dahil Marcos Romualdez Virus ng iyong ama, ina, at mga angkol ay ngayon ay nahawa kayo. Mas masahol pa kayo sa COVID virus 19. Dahil ang virus ng ama, ang virus ng iyong ina ay nagiging virus ninyo ngayon. Kaya kayo nagnakaw. Kaya ninyo inapi ang taong bayan. Dahil talagang walang-wala kayo sa kalinisan ng inyong budhi. You are a corrupt. You are a dictator. At yung mga nakapaligid at nasa sayo ngayon ay yung mga tumutulong sa inyo upang patayin ang taong bayan. Hindi si Inday ang pamatay sa iyo, hindi si Bibi Sara ang papatay sa iyo. Kaming mga taong bayan ang papatay sa iyo kung loko-loko kayo na mga politiko. Hindi si Bibi Inday, walang kapangyarihan ang papatay sa iyo. Kami ang taong bayan ay may karapatan. O paano namin kayo papatayin? Ipababa namin kayo sa pwesto at kulungin namin kayo sa Paway, hindi nasa Hawaii. Yon ang katotohanan dito. Marcos Romualdez Virus, hintuan na yan, patayin na yan. Mas masahol pa kayo sa COVID virus. Bakit mga tayo nagkamali, mga Pilipino? Na binoto natin yun na alam naman natin talaga na Marcos Romualdez Virus yun. Kasi mahal natin ang unang Pangulo noon, si Rodrigo Roa Duterte. At anak niya, si BP Inday, na tinulungan natin magiging BP, magpresidente nga sana yun eh. Pero dahil hindi naman siya sakim sa kapangyarihan ni BP Inday, tumakbo lang siya BP. At sinabi niya, follow my lead. Kasi naniwala ako ni Bongbong Marcos na magaling na presidente. Ngayon, nagsuri siya sa nagkamali siya eh. Tayo rin nagkamali. Kasi sumunod tayo sa kanyang pakiusap eh, di ba? So ngayon, kung nagkamali tayo, ituwid natin ang ating pagkakamali, di ba? Anong gawin natin sa pagtuwid natin sa ating pagkakamali? Ipababa natin ang tao na binoto natin. Ipababa natin si BBM. Alisin natin si BBM dahil wala siyang kwentang tao. Walang kwentang leader. Walang alam. Di ba walang alam? Ano ba yung mga sinasabi niya? 20 pesos na bigas? Is that a word of a mentally sound person? No. Hindi nga yan tawagin kong sinungaling eh. Kasi ang sinungaling, hindi ganyan ang salita. Ang salita niya ay salita na isang baliw. He is insane.
Eh, yung pang sabi niya about sa Bagyo, anong gawin natin? Diba, ang magkasalanan, hangin. Ang magkasalanan, tubig, ay yung katatime na lang at saka nag-harvest na lang. Agad. Ano? Ang taong bayan, people of the Philippines, alam na natin yan. At alam namin ang inyong mga damdamin sa social media. So, it's now high time ng mga damdamin natin na sa social media lang natin binuhos. Labas kayo. Diyan sa mga lugar ninyo. Pwede naman kayo magsalita diyan sa labas ng lugar ninyo. Pwede na kayo magsalita diyan. Voice out and tell the people what's going on. Diba? Alam natin yan lahat. So, yun lang ang ating salita ngayon, mensahe, na pababain na natin si Bongbong Marcos. Marcos alis dyan. Marcos alis dyan. Marcos alis dyan. Hindi na tayo aasa sa impeachment kasi binabayaran yung mga politiko nasa loob. Wala tayong pag-asa sa impeachment. Kung ipa-impeachment natin si Marcos, huwag na tayong umasa doon. Okay? So, yun lang ang statement ko po. Thank you. Mga kabay, Isik, ano po tayo? Yun, kabayan, magandang gabi. Actually, marami na nga po. Actually, ayan guys, makalat-kalat pa ngayon kasi yung iba nasa simbahan pa. Pero marami na po talaga ang mga nandito ho kasama po natin. By the way, maraming salamat po kay Ma'am Shal.